Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang historic na pagtaas ng pondo or fund na pumasok sa Ethereum ETF. Umabot na ito ng mahigit $900 million sa loob lamang ng isang linggo. Oo, tama po ang narinig ninyo. Ito ang pinakamalaking weekly inflow mula nang ma-launch ang mga Ethereum ETF nitong July 2024. Yan, last year po yan. Kasabay nito si Ethereum ay biglang bumangon at pumalo po sa 17% na pagtaas ng kanyang presyo. Lumampas pa sa $3,000 na price level na tinatawag pong psychological resistance. Pero ang tanong, ano po ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? At bakit nga ba biglang ganito ang pagdagsa ng mga institutional money kay Ethereum? Kaya ilan lamang po yan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ngayong linggong ito ay ayon po sa datos ng Soso Value ay nakapagtala po ang Ethereum ang Ethereum ETF ng kabuuang $907.99 million na inflows. Ibig pong sabihin nito ay ito ang halaga ng perang pumasok mula sa mga investors papunta sa Ethereum Exchange Traded Funds. Pinakamalaking bahagi po ng inflow na ito ay nangyari noong July 10, kung saan ay humatak po ito ng $383.10 million sa isang araw pa lang. At hindi lang yan, kabilang din sa top 10 inflows days ay ang July 9 at saka July 11 na may tig $211.32 million at saka $204.84 million na inflows. Masasabi po natin ngayon, ngayon pa lang talaga ay nagkakaroon ng seryosong interes ang mga institutional investors kay Ethereum. Ibig pong sabihin, mga malalaking kumpanya, investment firms at saka asset managers ang nagsisimulang pumasok sa larong ito. Ngayon ay bakit po tumaas si Ethereum kasabay ng inflows? Sabay po sa malaking inflows ng ETF, si Ethereum mismo ay tumalon ng mahigit 17% ngayong linggo. Mula po sa mas mababang presyo ay umakyat siya ng hanggang $3,000, isang importanteng price level na maraming traders ang tumitingin bilang indicator ng bullish momentum. Sa madaling salita, kapag nalagpasan po ni Ethereum ang $3,000 at nanatili dito, maraming analyst ang naniniwalang posibleng magpatuloy po ang pag-akyat ng kanyang presyo. Kaya naman maraming investors ang nagmamadaling pumasok habang mura pa itong si Ethereum. Ngayon ay ano naman po ang ginagampanan? Ano naman po ang papel na ginagampanan ng BlackRock sa pagtaas na ito? Isa po sa pinakamalaking factor kung bakit bumuhos ang pera sa Ethereum ETF ay ang agresibong pamimili ng BlackRock ng Ethereum. Para po sa mga hindi pamilyar, si BlackRock ang pinakamalaking asset manager sa buong mundo. At noong July 10, bumili po si BlackRock ng $156 million na halaga ng Ethereum. Habang ang binili po niya ng mga Bitcoin ay nasa $125 million lamang. Ibig pong sabihin niyan ay mas pinili niya si Ethereum kaysa kay Bitcoin. Isang malakas na signal na may pagbabago sa pananaw ng mga malalaking investors. Hindi lang yan, umabot na rin sa milestone itong si ETA. Yan, ang Ethereum ETF ni BlackRock na nakapagtala ng 2 million ETH holdings na may halagang nasa $300 million. Ano naman po ang epekto ng staking at supply sa presyo ni Ethereum? Ayan. Isa pa sa mga dahilan kung bakit lumalakas ang demand kay Ethereum ay ang staking. Ito yung proseso kung saan ang mga may hawak ng ETH ay naglalak ng kanilang coins para makatulong sa pag-secure ng Ethereum network at sa return ay kumikita po ng rewards. Kapag marami pong ETH ang nakastake,
ibig sabihin ay nabawas ang circulating supply o yung bilang ng coins na available para i-trade. Kapag mababa po ang supply at mataas ang demand, ano nga bang nangyayari? Tama, tumataas po ang presyo. So, kapag bumibili ng ang ETF, tapos yung mga hawak nila ay hindi po basta-basta ginagalaw, lalo pang nababawasan ang available supply sa market. Kaya ang epekto nito ay long-term price increase. Ngayon ay bakit po ito mahalaga para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan, una po nating tandaan na ang galaw ng mga malalaking pondo gaya po ng ETF ay nagbibigay ito ng kumpiyansa sa market. Kung ang mga higante gaya po ni BlackRock ay naniniwala kay Ethereum, ibig sabihin ay may matibay po silang nakikitang potensyal sa future ng crypto na ito. Pangalawa, sa tuwing may ganitong klaseng inflow, lumalakas po ang liquidity ng market. Mas madali ang trading at mas stable po ang presyo. Hindi ito katulad ng mga pump and dump na project. Mas malapit ito sa long-term investing at malaking tulong ito sa mga Pinoy na gustong magkaroon ng mas reliable at less risky na crypto investment. Pangatlo ay mas magiging open po ang mga financial institutions dito sa Pilipinas sa pagpasok sa crypto market kapag nakikita nilang si Ethereum at ang mga ETF nito ay patuloy na lumalakas sa buong mundo. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa development na ito ay para sa akin ay malaking milestone ito, hindi lang para kay Ethereum kundi para sa buong crypto ecosystem. Hindi po biro ang halos $1 billion na pumasok sa loob ng isang linggo lamang. Ipinapakita nito na hindi na lang tayo naglalaro ng maliit na market, kundi papasok na tayo sa level kung saan ang mga malalaking global institutions ay seryoso ng nakikilahok o nakikisali sa crypto. Kaya kung isa ka pong Pinoy investor, panahon na para pag-aralan ng mas mabuti si Ethereum at ang mga oportunidad sa paligid ng crypto ETF. Oo, volatile pa rin po ang crypto market. Pero kung ang galaw ng mga malalaking pondo ay isa sa mga ating basihan, then Ethereum looks promising sa mga susunod na buwan. At yan sa kabuuan ay hindi naman po natin sinasabi na guaranteed ang kita kay Ethereum. Pero kung ang pinakamalaking investor sa mundo ay nagsisimula ng pumasok ng todo, dapat lang na maging mapagmatsyag po tayo at aralin ng mabuti ang kanilang mga galaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.